Naungkat sa Senado ang isang umano'y sabwatan na naglalayong gamitin ang impluwensya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Inday Sara Duterte para sa personal na kapakinabangan ng ilang mga individual at grupo. Ayon kina Sen. Aimee at Sen. Risa Hontiveros, tila may mga nagsasamantala sa pagkakaisa at impluwensya ng dalawang lider upang isulong ang pansariling agenda na maaaring makasama sa interes ng bansa. Sinabi ni Sen. Marcos na magkakadiskubre na ng sabwatan na ito ay isang seryosong usapin na dapat imbisigahan ng mas malalim. Ibinunyag ni Sen. Hontiveros na may mga indikasyon na ginagamit ang pangalan at impluwensya ng mag-amang Duterte upang makakuha ng suporta sa ilang mga proyekto at programa na pinapabura ng ilang grupo. Ano niya, kinakailangan maging maingat ang mga opisyal na pamahalaan sa kanilang pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan upang maiwasan ang posibleng pag-aabuso ng kapangyarihan. Dagdag pa niya, ang ganitong klase ng sabwatan ay naglalagay sa alanganin sa integridad ng pamahalaan at nagiging dahilan ng pagdududa ng publiko. Nanawagan Senator Aimee at Hontiveros na magsasagawa ng masusing imbestigasyon hinggil sa naturang sabwatan upang matukoy ang mga nasa likod nito at mapanagot sila sa batas. Hinihikayat din nila ang kanilang mga kasamahan sa Senado na magkaisa sa pagprotekta sa interes ng bayan at tiyaking hindi makagagamit ang anumang posisyon o impluwensya para sa personal na kapakanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa akin, yung magkapatid na Marcos, sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika huwag lang maging bastos. O ayan, hindi na nakapagtimpi itong si Inday Sara, no? Kasi, biruin nyo, halos lahat ng media, kaliwat kanan, puro Duterte ang laman ng balita, puro mga bias, puro mga paninira, at pilit nilang siraan itong si Inday Sara sa 32 million na bumoto sa kanya. Ayon pa kay Inday Sara, guys, ang sabi niya, kung i-impeach niyo man ako, ay hindi naman kayo kawalan sa akin. O, di ba? Ito nga daw dalawang magkapatid ay lumapit sa kanya at nagmamakaawa natulungan si BBM ni Inday Sara. Dahil kung wala si Inday Sara, ay baka daw matalo sila. O, di ba ang kapal, no? Matapos tulungan ay wala na. Iniwan na si Inday Sara sa ere. So, ito guys, panoorin natin ang video ito. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita nyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling siya lang ang magsasalita. Siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yun. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate
ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Created. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Ngayon na. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Diba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina Inisip ko na yan Sabi ko kanina Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, mayor ako, hahabulin pa rin ako hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. So likely yung isa ang President. Lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba?
tanggalin daw ang how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa and politika nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito may eleksyon eh hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Thank you. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. So ito nga po guys, itong si VP Sara ay dumalo po sa hearing kanina sa Senado para ipakita po lahat ng mga resibo or kung ano po ang nagawa niya sa Office of the Vice President. Kaso ay itong si Risa Ontiveros, kahit may resibo na nga, ay mukhang hindi pa yata siya natuwa sa mga nagawa ni VP Sara. Para pang pinamumukha niya na itong si VP Sara ay corrupt. So ito, napuno tuloy itong si VP Sara, ayan, nasupalpal tuloy siya. Kaya ito guys, panoorin natin ang video ito. Salamat po, Chair, at magandang hapon po sa lahat, mga kasama ko sa Senado at yung OVP family. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs, such as one, medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH. And DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations, or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. Para doon, 101.644 million pesos. And is also similar doon naman sa disaster risk management program of the DSWD.
Third, relief for individuals in crisis and emergencies, or providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services, so 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AIX. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLE's naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair? Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko,
Ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa IX, ang feedback ay kalaban niya. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay resumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 million learners entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Here, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question? I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make
at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan.
ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!